Ako, since simula, sumusunod ako kung ano yung mga suggested retail price. Hindi ako nag-over. Breakfast tayo. Ang ulam ko, isang perasong hotdog, pritong itlog at chicken kanin. Ang oras ay 9:30. Sa mga nag-comment na nakakayam yung 15% markup. E di saan hindi ako nagtitiis ng ganitong ulam. Di lang Angel talaga na yumaman ako sa 15% na markup. Yung totoo dyan, yung binibenta namin sa presyo, suggested retail price mismo yan ng mga distributor. Nakita ko lang sa inyo yung percentage ng pag-markup. Kasi bago naman ako magbenta, natanong ko yung ahente kung magkano ba yung suggested retail price ng bawat paninda, bawat produkto. Halimbawa dito sa Milo, ang benta ko dito ay 10 piso isa. Alam nyo ba kung magkano po na ng Milo na to? 8.162. Alam mo namang ibenta ko lang ito ng 9 pesos. 38 cents na ang tubo ko. Dahil ang puhunan ng Milo na to ay 8.162. Ngayon, binibenta namin ng 10 pesos. Ang pinaka-markup doon ay nasa 15%. Kasi 8.62 plus 15% equals 9.9. Wala namang centavos, di ba? Nira-round off na namin ng 10 pesos. Sa ibang tindahan, ang benta na 11 or 12 pesos bawat isa. Ako, since simula, sumusunod ako kung ano yung mga suggested retail price. Hindi ako nag-overdose. Pero sana talaga, yung sabi niyo nakakayaman ang 15%. Kaya lang, kahit anong kumpli, mahirap yung mama. Ang daming expenses. Alam niyo kung bakit kahit paano dumadami yung paninda ko. Dinadaan ko sa tipid, halos ayaw ko nang kumain. Huwag kayong ano dyan. Tsaka isa pa, walang bisyo yung asawa ko. Walang sigarilyo, walang alak, wala lahat. Walang bisyo. Kaya kahit paano awan ng Diyos, dumami yung paninda ko. Kasi may isa pang comment ako nabasa dyan. Ipa-flash ko lang dito sa screen. Ayoko na magbasa.